Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Today's video ay share ko naman yung may nag-comment na any tips daw na bago pa lang dito sa Malaysia. So, thank you so much kay Ma'am Mary Rose Castillo. Maraming salamat sa pag-comment mo, Ma'am. So, ito na po yung tips na kunting tips na ibibigay ko sa inyo. So, dapat kapag gusto niyo mag-apply ng Malaysia, so dapat una ay ready kayo sa magiging employer ninyo. So, dapat kung anong ugali ng inyong magiging employer. So, dapat ready kayo kasi mababait naman ang mga employer dito pero meron lang sila mga iba't ibang ugali. So, dito, example ko na lang sa mga kasamahan namin dito, sa mga kaibigan namin dito na hanggang 2 years lang sila, hindi sila extend ng kanilang kontrak kasi ganito kasi yun. So, yung mga amo nila ay mabait naman pero meron po silang ugali na kuripot. So, yung amo nila ay may ugali na kuripot. So, ang ibig ko sabihin yung madamot sa pagkain. So, yung mga needs ng kaibigan ko, minsan siya na ang bumibili kasi meron siyang day off 4 times sa isang buwan, tapos siya nagbibili ng mga pagkain niya katulad ng kape at saka tinapay, tapos yung mga shampoo niya, yung mga toiletries niya, siya din ang bumibili kasi yun nga, yung amo niya is kuripot. So yun, ayaw niya nang mag-renew. So mabait naman daw yung mga amo niya, pero ayaw niya na daw mag-renew kasi yun nga ang dahilan yung madamot sa pagkain. So yun na yun. Dapat ready kayo kung anong magiging ugali ng inyong mga amo dito. So yung pangalawa ay dapat magbaon kayo ng maraming pasensya kasi yung mga anak nila dito, yung iba ay parang mga walang manners. So yun ang mga naririnig ko sa mga ibang mga katulong din dito na mga Pinay. So, yung may nag-message sa akin na yung alaga niya daw, sinasaktan siya, sinisigawan. So, dapat mahaba yung pasensya niyo sa mga bata. Kapag sinisigawan kayo ng mga bata, dapat ipaalam niyo agad sa magulang nila. Dito kasi yung kaibigan ko, sinabi niya na sa kanyang amo na ganun, na sinasaktan siya ng bata at sinisigawan. Pero parang binabaliwala lang ng mama ng bata kasi parang spoiled talaga yung kanilang yung anak nila. So sa akin dito mas swerte ako kasi yung mga alaga ko is mababait. So yung mga parents nila ay talagang napaka-educated ng kanilang mga parents. So kapag narinig na amo ko na sinisigawan ako ng kanilang anak, so pinapatawag talaga nila at saka pinapunta sa akin at hihingi ng sorry. So yun ang mga amo ko. Hindi nila tinotolerate yung mga anak nila na ganun ang gawin sa akin. So yun. So dapat kapag ganun kayo ng mga alaga ninyo, so dapat sabihin nyo agad sa mga parents. Kapag ganun pa rin, so sabihin nyo na lang sa amon nyo na ganun ang ginagawa ng mga bata sa inyo para kung gusto niyo mang umalis, so tawag lang kayo sa inyong agency. So yun. Pangatlo, dapat kapag nandito yung amo nyo, dapat mabait kayo. Ipakita nyo sa kanila na masipag tayo. At saka yung number 1 is magalang. So kapag nakita nyo sa umaga, magbigay tayo ng greeting sa kanila. Kasi tayong mga Pinoy talaga ay number 1 na magalang talaga. Ipapakita nyo lang sa inyong mga employer na masipag kayo, tapos sundin nyo lang yung mga gusto nila na inuutos, yung sinasabi nila na ganito, so sundin nyo lang talaga yan. So ako, gumigising talaga ako ng maaga, 6 o'clock, tapos ligo na ako niyan kasi pag 7 a.m., alis na kasi yan ng mga alaga ko, so punta na yan sila ng school. So bakit ako nagising ng 6 o'clock? Kasi yung 7 a.m. dito is madilim pa. So, napakadilim pa yan ng 6 a.m. dito. So, parang siguro kung sa Pinas yung 6 a.m. is mga 4 o'clock a.m. pa lang yan. So, yung 7 a.m. dito ay parang 6 o'clock pa lang or 5 o'clock in the morning. So, yun. So, dapat sundin nyo talaga ang mga inuutos ng amo nyo. Kasi, meron naman akong isi-share na yung kasamahan namin pumunta dito. So, 5 kasi kaming pumunta dito, isang agency, 5 kami. Tapos, kinuha na siya ng kanyang amo. Tapos, 15 days pa lang,
binalik na siya ng amo niya sa agency namin kasi nagreklamo yung amo niya na gumigising siya ng tanghali na. So, yung mga alaga niya pa ang kumakatos sa kwarto niya. So, di ba dapat tayo ang mag-prepare ng mga bata, pero siya ay late na maggising. So, siguro ayaw ng kanyang employer. So, kaya binalik siya ng amo niya doon sa aming agency. Pero ang nakahanap naman siya ng kapalit na amo. Kapag mabait ka kasi, yung mga amo natin ay mabait din sa atin. So may posibilidad na tatagal tayo dito. So, ako nga, 8 years na ako ngayon dito. So, tumatagal. So, yun lang guys, ang mga tips na ma-share ko sa inyo. So, dapat more patient. Magdala kayo ng maraming pasensya para sa mga bata dito na hindi naman nila lahat. So, meron talagang mga spoiled na mga bata dito. So, yun lang guys ang ma-share ko. Thank you for watching my YouTube channel and please don't forget to subscribe. God bless.